Mga Hukom, ika-9 na kabanata. At si Abimelech na anak ni Jerubbaal ay napasa Sikem sa mga kapatid ng kanyang ina at nagsalita sa kanila at sa lahat ng angkan ng sangbahayan ng ama ng kanyang ina na nagsasabi, "Isinasamo ko sa inyo na inyong salitain sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikem kung anong magaling sa inyo, na lahat na anak ni Jerubbaal na 70 lalaki ang magpuno sa inyo o isa ang magpuno sa inyo. Alalahan din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman." At tungkol sa kanya ay sinalita ng mga kapatid ng ina niya sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikem. Ang lahat ng mga salitang ito at ang kanilang puso ay kumiling na sumunod kay Abimelech, sapagkat kanilang sinabi, "Siya ay ating kapatid." At nagbigay sila ng 70 putol na pilak mula sa bahay ng Baal-berith na siyang iniupa ni Abimelech sa mga taong hampas lupa at mga palaboy na siyang mga sumunod sa kanya. At siya ay naparoon sa bahay ng kanyang ama sa Opra at pinatay ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Jerubbaal na 70 katao sa ibabaw ng isang bato. Ngunit si Jotham na bunsong anak ni Jerubbaal ay nalabi sapagkat siya nagtago. At lahat ng mga lalaki sa Sikem ay nagpupulong at ang buong sangbahayan ni Milo. At yumaon at ginawang hari si Abimelech sa tabi ng ensina ng haliging nasa Sikem. At nang kanilang saysayin kay Jotham, siya yumaon at tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim at inilakas ang kanyang tinig at sumigaw at sinabi sa kanila, "Dinggin ninyo ako, inyong mga lalaki sa Sikem, upang dinggin kayo ng Diyos." Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan at kanilang sinabi sa puno ng olibo, "Maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katabaan? Na siyang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao at makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, "Halika at maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasya sa Diyos at sa tao at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" Nang magkagayoy, sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, "Kung tunay na ako'y inyong inihahalal na hari ninyo, pumarito nga kayo at manlong kayo sa aking lilim. At kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ng mga sedro ng Libano." Ngayon nga'y kung tapat at matuwid mong ginawang hari si Abimelech, at kung gumawa kayo ng mabuti kay Jerubbaal at sa kanyang sambahayan, at kayo gumawa sa kanya ng ayon sa marapat sa kanyang mga kamay, sapagkat ipinakipaglabang kayo ng aking ama at inihadlang ang kanyang buhay, at pinapaging laya kayo sa kamay ni Madian, at kayo bumangon laban sa sangbahayan ng aking ama sa araw na ito, at pinatay ninyo ang kanyang mga anak na 70 lalaki sa ibabaw ng isang bato, at ginawa ninyong hari si Abimelech, na anak ng kanyang aliping babae, sa mga lalaki sa Sikem, sapagkat siya'y inyong kapatid. Kung tapat nga at matuwid na kayo'y gumanti kay Jerubbaal at sa kanyang sangbahayan sa araw na ito, magalak nga kayo kay Abimelech at magalak naman siya sa inyo. Ngunit kung hindi ay labasan ng apoy si Abimelech at pugnawin ng mga lalaki sa Sikem at ang sambahayan ni Milo, at labasan ng apoy ang mga lalaki sa Sikem at ang sambahayan ni Milo at pugnawin si Abimelech.
At si Jotham ay tumakbong umalis at tumakas at napasa Beer at tumahan doon dahil sa takot kay Abimelech na kanyang kapatid. At si Abimelech ay naging prinsipe sa Israel na 3 taon. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech at sa mga lalaki sa Sikem, at ang mga lalaki sa Sikem ay naglilo kay Abimelech, upang ang dahas na ginawa sa 70 anak ni Jerubbaal ay dumating, at upang ang kanilang dugo ay malagpak kay Abimelech na kanilang kapatid, na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Sikem, na nagpalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. At binakayan siya ng mga lalaki sa Sikem sa mga taluktok ng mga bundukin, at kanilang pinagnakawan niya ang lahat na dumaan sa daang yaon na malapit sa kanila, at naibalita kay Abimelech. At dumating si Gaal na anak ni Ebed na kasama ng kanyang mga kapatid at dumaan sa Sikem, at inilagak ng mga lalaki sa Sikem ang kanilang tiwala sa kanya. At sila'y lumabas sa bukid at namita sa kanilang mga ubasan at pinisa, at nagpapista at napasabahay ng kanilang Diyos, at nagkainan at nag-inuman, at sinumpa si Abimelech. At sinabi ni Gaal na anak ni Ebed, "Sino si Abimelech at sino si Sikem upang aming paglingkuran siya? Hindi ba siya ang anak ni Jerubbaal at si Zebul ay kanyang pinuno? Maglingkod kayo sa mga lalaki ni Hamor na ama ni Sikem. Ngunit bakit kami maglilingkod sa kanya? At kahing manawari ang bayang ito'y mapasa ilalim ng aking kamay, kung magkagayoy aking hahalinhan si Abimelech." At kanyang sinabi kay Abimelech, "Dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka." At nang marinig ni Zebul na puno ng bayan ng mga salita ni Gaal na anak ni Ebed, ay nag-alab ang kanyang galit. At lihim nagsugo siya ng mga sugo kay Abimelech na nagsabi, "Narito, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang mga kapatid ay naparoon sa Sikem, at narito, kanilang pinilit ang bayang laban sa iyo. Ngayon nga'y bumangon ka sa gabi, ikaw at ang bayan na kasama mo at bakayan mo sa bukid. At mangyayari na sa kainumagahan, pagsikat ng araw, ay babangon kang maaga at isasalakay mo ang bayan. At narito, pagka siya at ang bayan na kasama niya ay lumabas laban sa iyo, ay magagawa mo nga sa kanila ang magalingin mo." At bumangon si Abimelech at ang buong bayan na kasama niya. Sa kinagabihan ay sinalakay nila ang Sikem na sila'y 40. At tumabas si Gaal na anak ni Ebed at tumayo sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay bumangon sa pagbakay at ang bayan na kasama niya. At nang makita ni Gaal ang bayan, ay kanyang sinabi kay Zebul, "Narito, bumawa ang bayan mula sa taluktok ng mga bundok." At sinabi ni Zebul sa kanya, "Yung nakikita yung mga lilim ng mga bundukin na parang mga lalaki." At nagsalita uli si Gaal at nagsabi, "Tingnan mo, bumababa ang bayan sa kalagitnaan ng lupain at isang pulutong ay dumarating sa daan ng isina ng Meonenim." Na magagayon, sinabi ni Zebul sa kanya, "Saan nandun ngayon ang iyong bibig na iyong pinagsabi? Sino si Abimelech upang tayo maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang bayan na iyong niwalan ng kabuluhan? Tumubas ka ngayon at lumaban sa kanila." At lumabas si Gaal sa harap ng mga lalaki sa Sikem at lumaban kay Abimelech. At hinabol ni Abimelech siya at siya'y tumakas sa harap niya at nabuwal ang maraming sugatan hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay tumahan sa Aruma at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang mga kapatid upang sila'y huwag tumahan sa Sikem. At nangyari ng kinaumagahan na ang bayan lumabas sa parang at kanilang sinaysay kay Abimelech. At kanyang kinuha ang bayan at binahagi niya ng 3 pulutong at bumakay sa parang. At siya'y tumingin at narito, ang bayan ay lumabas sa kabayanan at siya'y bumangon laban sa kanila at sila'y sinaktan niya.
At si Abimelech at ang mga pulutong na kasama niya ay nagsidaluhong at nagsitayo sa pasukan ng pintuan ng bayan. At ang 20 pulutong ay nagsidaluhong doon sa lahat ng nasa bukid. At sila ay sinaktan nila. At lumabas si Abimelech sa bayan ng buong araw na iyon. At sinakop ang bayan at pinatay ang bayan na nasa loob niyon. At iginiba ang kabayanan at hinasikan ng asin. At nang mabalitaan niyon ng lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikhem, ay pumasok sila sa kuta ng bahay ng El-Berith. At nasaysay kay Abimelech na ang lahat ng mga tao sa muog ng Sikhem ay nagtipisan. At umahon si Abimelech sa bundok ng Salmon. Siya at ang buong bayan na kasama niya at sumunggab si Abimelech ng isang palakol sa kanyang kamay at pumutol na isang sanga sa mga kahoy at tinaas at pinasan ng kanyang balikat. At sinabi niya sa bayan na kasama niya, "Kung ano ang nakita ninyo na gawin ko, magmadali kayo at gawin ninyo ang aking ginawa." At ang buong bayan ay pumutol na gayon din ng bawat lalaki ng kani-kanyang sanga at sumunod kay Abimelech at ipinaglalagay sa kuta at sinilaban ang kuta sa pamamagitan niyaon. Nanupat ang lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikhem ay namatay rin na may 1,000 lalaki at babae. Nang magkagayoy, naparoon si Abimelech sa Tebes at humantong ng laban sa Tebes at sinakop. Ngunit may isang matibay na muog sa loob ng bayan at doon nagsitakas ang lahat na lalaki at babae at ang lahat na nasa bayan at sinarahan at nagsisampa sa bubungan ng muog. At naparoon si Abimelech sa muog at lumaban at lumapit sa pintuan ng muog upang sunugin ang apoy. At hinagis ng isang babae ng isang pangibabaw na bato ng gilingan ng ulo ni Abimelech at nabasag ang kaniyang bungo. Nang magkagayoy, tinawag niyang madali ang bataang kanyang tagadala ng almas. At sinabi niya sa kanya, "Kunin mo ang iyong tabak at patayin mo ako, upang huwag sabihin tungkol sa akin ng mga tao." Isang babae ang pumatay sa kanya at pinalagpasan siya ng kanyang bataan at siya'y namatay. At nang makita ng Israel na namatay si Abimelech, ay yumawa ng bawat lalaki sa kani-kaniyang dako. Ganito pinaghigantihan ng Diyos ang kasamaan ni Abimelech na kanyang ginawa sa kanyang ama sa pagpatay ng kanyang 70 kapatid. At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Sikhem ay pinaghigantihan ng Diyos sa kanilang mga ulo. At dumating sa kanila ang sumpa ni Jotham na anak ni Jerubbaal. Mga Hukom, 10 kabanata. At pagkamatay ni Abimelech ay bumangon doon upang magligtas sa Israel si Tola na anak ni Pua na anak ni Dodo na lalaki ng Isakar, at siya'y tumahan sa Samir sa lupaing maburol ng Ephraim. At siya'y naghukom sa Israel ng 23 taon at namatay at inilibing sa Samir. At pagkamatay niya'y bumangon si Yair na Galaadita at siya'y naghukom sa Israel na 22 taon. At siya'y may 30 anak na sumasakay sa 30 asno, at siya'y may 30 bayan na tinatawag na Habot Hair hanggang sa araw na ito na nangasalupain ng Galaad. At namatay si Yair at inilibing sa Kamon. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon, at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth, at sa mga Diyos sa Syria, at sa mga Diyos sa Sidon, at sa mga Diyos sa Moab, at sa mga Diyos ng mga anak ni Ammon, at sa mga Diyos ng mga Filisteo, at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at pinabili niya sila sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng mga anak ni Ammon.
at kanilang pinahirapan at pinighati ang mga anak ni Israel ng taong iyon. 18 taong pinighati ang lahat ng mga anak ni Israel na nangasa dakuro ng Jordan sa lupain ng mga Amoreo na nasa Galaad. At ang mga anak ni Amon ay tumawid sa Jordan upang lumaban naman sa Juda at sa Benjamin at sa sambahayan ni Ephraim, na anupat ang Israel ay totoong pinapaghinagtis. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, kami nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ng aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga Baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, di ba pinapaginilaya ko kayo sa mga taga-Ehipto at sa mga Amoreo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo? Ang mga Sidonyo man at ang mga Amalesita at ang mga Maonita ay pumaghati rin sa iyo, at kayo dumaing sa akin, at pinapaginglaya ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayong may pinabayaan ninyo ako, at kayo naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya't hindi ko na kayo palalayain. Kayo yumaon at dumaing sa mga Diyos na inyong pinili. Palayain kayo nila sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin ang man iyong mabutihin. Sinasamo namin sa iyo na iligtas mo lamang kami sa araw na ito. At kanilang inhiwalay ang mga Diyos ng iba sa kanila at naglingkod sa Panginoon, at ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa karamitaan ng Israel. Nang magkagayon ng mga anak ni Amon ay nagpipisan at humantong sa Galaad, at ang mga anak ni Israel ay nagpipisan at humantong sa Mispa. At ang bayan at ang mga prinsipe sa Galaad ay nagsang-usapan, sinong tao ang magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Amon? Siya ay magiging pangulo ng lahat ng taga-Galaad.